Hello sa lahat! Ngayong araw, nais kong ibahagi sa inyo ang isang espesyal na bagay. Pagkatapos ninyong matutunan ito, mapagtatanto ninyo na ang mga bagay ay hindi ganoon kasing simple ng inaakala. Isang araw, nanonood ang aking anak ng isang Bible animated film. Sa Golgotha, si Jesus ay ipinako sa krus. Dalawang nahatulang magnanakaw ang nasa magkabilang panig. Silang lahat ay dumanas ng pagpapahirap ng magkakasama. At siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, "Hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami." Datapuat sumagot ang isa at pagsaway sa kaniya'y sinabi, "Hindi ka pa baga natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan? At tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapuat ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." At sinabi niya sa kaniya, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso." Matapos mapanood ang animasyon, tinanong ako ng anak ko, bakit nakatanggap ng kapatawaran kay Jesus ang magnanakaw na humiling sa kanya na alalahanin siya? Kumuha ako ng 2 mansanas na parehong mukhang bulok sa labas at hiniling ko sa anak ko na pumili ng isa. Nag-alinlangang pumili ang anak ko, hindi alam kung alin ang pipiliin. Nang hiwain ko ang mga ito, ang isa ay bulok sa loob, ngunit ang isa pa ay sariwa. Kaagad na pinili ng anak ko ang may sariwang laman. Sinabi ko, "Anak, ito ay kumakatawan sa ating mga pagpili bilang tao. Kapag pangit ang itsura sa labas, hindi tayo makakapagdesisyon. Ngunit kapag nakita mo ang loob, alam mo kung alin ang pipiliin." Si Jesus ay Diyos. Hindi siya nanghuhusga batay sa itsura o sa sinasabi ng mga tao. Siya ay tumitingin sa puso ng tao. Nakikita niya kung may totoong pagsisisi. Kung may tunay na pagsisisi, kahit ang isang tao ay marami ng nagawang pagkakamali, magpapakita ang Diyos ng awa at pagpapalain sila. Sa simbahan, maaaring makita mo ang mga taong nagsasabing, nagsisisi sa kanilang mga pagkakamali, may umiiyak at nagdadalamhati, at may nag-aayuno at nagdarasal. Pero pagkatapos, patuloy pa rin silang nagkakasala tulad ng dati. Tayo, bilang tao, maaaring sabihin, ang taong ito ay pabago-bago at nagkasala na naman. Ngunit ang Diyos ay banal, kinamumuhian niya ang kasalanan at sinusuri ang puso ng tao. Sa palagay mo ba hindi alam ng Panginoon kung ang pagsisisi ay totoo o hindi? Tiyak, alam ng Panginoon. Kaya minsan, sinabi ni Jesus, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan, at ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman." Sinusuri ng Panginoon ang puso at kilos ng bawat tao. Iyon ang dahilan kung bakit tahasang sinabi ni Jesus na sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan at hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Gayunpaman, si Jesus ay mahabagin at maawain. Gaano man kalubha ang mga nakaraang pagkakamali ng isang tao, hanggat hindi sila nagkasala ng malubhang paglapastangan sa Diyos at sila'y totoong nagsisisi, naghahanap ng awa at kaligtasan ng Diyos, tatanggapin nila ang kanyang biyaya. Ngunit ang pagsisisi na ito ay hindi lamang tungkol sa mga panlabas na pagpapahayag o pagpigil. Kabilang dito ang tunay na paghahanap ng patnubay at tulong ng Panginoon upang maiwasan ang lahat ng kasalanan. Siyempre, kung naniniwala tayo na walang perpekto at normal lang ang pagkakasala, at kung naniniwala tayo na ipapakita sa atin ng Diyos ang kanyang awa, at pagkatapos ay binabaliwala natin ang isyong ito, sa bandang huli ay magsisisi tayo at hindi makakapasok sa bahay ng Diyos, na siyang makalangit na kaharian. Iyan ay dahil binalewala natin ang mga salita ng Diyos. Nakinig mabuti at tumango nang nag-iisip ang anak ko. Nakita niyang nagbibigay inspirasyon ito. Sa pagtatapos ng aking pagbabahagi, inimbitahan ko kayong magbahagi ng inspirasyon na inyong nakuha mula sa kwentong ito. Kung nais ninyong malaman ang kasunod ng kwento,
mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Naway pagpalain kayo ng Diyos at ang inyong pamilya. Amen.